ano talaga, they're trying to orchestrate the hearing to get maximum pagwawarla impact against Inday. Kasi I think at this point, no, they don't really care anymore about conviction that much, but they just want this to be really a siguro yung conviction maybe it's just an added bonus, but their real intention dito sa impeachment is talagang wasakin lang talaga si Inday Oo. for 2028. So, kasi nga 'di ba, yung pinag-usapan rin natin dito, ngayon, they could subpoena evidence na hindi naman pwede. Ano lang talaga siya, parang siyang opposition research, yung impeachment trial, be. Mm. Kaya nga, ayun ang gagawin nila. Kaya nga ako, no, my stand really is the universe is unfolding as it should. Pero pag nalagpasan to ni Inday, Inday would be the most powerful politician in the Philippines. Inday pa talaga pinangalanan nila sa bagyo. Ay, talaga ba? Talaga? Super typhoon. Super typhoon may enter PAR next week, which will be named Inday. Oh my God. Grabe, sobrang nila kapeti, ano? Super typhoon may enter PAR next week. According to her, the tropical storm, which will be named Inday, may further intensify into typhoon or super typhoon category as it enters PAR, Philippine Area of Responsibility. Timely and relevant yung typhoon name, Inday, since July is mostly about VP. Naku, they should not, they should not, they should be careful what they're asking for. Typhoon Inday para madaling isisi. Totoo. Juicy yung interview kay Sarah. You should all watch. Bago ba yan? Bagong interview kay VP? Bagong interview yan? Ayan, nire-reveal na naman ni Inday ang kapalpakan ng flood control. Pati bagyo na politika na ang puta. Kanina lang daw ni-release. Okay. Hindi ko pa nakita. Tell all as allowed by council. Inday, Sara, tell all. Pero wala naman. Banat and Dada. VP Sara Duterte. 3 months ago naman to. Pag di pa short hair si VP, luma na yon. Nireply lang ng SMNA yung ibalik ang tapang at malasakit niya. Okay. Nireply lang. Oy, ibalik ang tapang at malasakit. Last January 2026, may list of names ang bagyo. So, ang previous ay Henry, tas now Inday. Nasa list siya. Next is Josie as per Rappler. Okay. So, ang sinasabi ni Samin, okay, very important to ha. So, hindi naman pinolitika kasi mukhang nakalista naman talaga. 2026 typhoon. Okay. To be fair, nakalagay naman talaga pala yung pangalan na Inday. Henry, Ada, Basyang, Kaloy, Domeng, Esther, Francisco, Gardo, Henry, Inday. Josie, Quiapo, Luis, Maymay. So, ibig sabihin, ano pa to? Ang tawag dito, okay. So, may pagkaano to, serendipitous. No? Pag Inday si Sara, pag Inday si Sara lang ang Inday, siya yung pinakasikat na Inday eh. 'Di ba? Oo, okay. Magandang point to. Kasi nakaset na raw yung name earlier this year pa. So may pagkaano to, yung nagkataon
So may pagka actually, may pagka-serendipitous to. May pagka-serendipitous to. So ibig sabihin, out na natin yung politics dito. Hindi ito pinolitika. Hindi ito pinolitika. Kasi kumbaga, ano pa lang eh. Tanong lang, Miss Joey, ano naiisip nyo out of the box na bago ilantad nakagagahan sila Luiso sa impeachment other than those old claims na pinaikot nila? Hindi na kasi sila pwedeng magdagdag ng mga ebidensya kasi nag-marking of evidence na sila eh. Tingin ko ano yan, yung mga acting-acting, mga ganon. More of that. Mga acting-acting, ganyan. Yun ang mangyayari. Yun ang magiging istorya niyan. Hindi nila pinaghandaan ng bagyo. Bakos todo ang paghahanda sa impeachment. Alam nyo, sana yung Inday maging bonggang-bonggang bagyo. Miss Joey, yung German dictum sa natato ni Inday, meaning is I am the storm. OMG. So hindi limited. Talaga ba? Pwede pang magdagdag ng evidence. So pinag-agreehan nila na pwede pa. Di okay. May alignment of the stars, sabi ni NHC. Soundbites na lang ang gagawin nila dyan, tapos gagamitin ng media para sirain si VP Sara. I think madramang tagpo. Ito ang alam ko, no? They are going to slander Inday Sara during the impeachment. Tapos mag-start sila magpakulong ng mga Duterte-aligned vloggers. Ganun yung gagawin nila. Ganun yung gagawin nila. Mag-double down. Ito, ilang beses ko nang narinig to, no? May mga from different sources na nagsasabi na magpapakulong sila ng mga Duterte-aligned personalities. Kasi ang mangyari niyan, ang gusto nila paulit-ulit yung narrative nila na guilty si Inday, maraming ebidensya. Pagkatapos yung mga magsasalita about doon sa value ng ebidensya ipe-present nila, mabawasan. Ayun. Ano talaga, they're trying to orchestrate the hearing to get maximum pagwawarla impact against Inday. Kasi I think at this point, no, they don't really care anymore about conviction that much, but they just want this to be really siguro yung conviction, maybe it's just an added bonus, but their real intention dito sa impeachment is talagang wasakin lang talaga si Inday for 2028. So, kasi nga 'di ba, yung pinag-usapan rin natin dito, ngayon, they could subpoena evidence na hindi naman pwede. Ano lang talaga siya, parang siyang opposition research, yung impeachment trial, be. Mm-mm. Kaya nga, ayun ang gagawin nila. Kaya nga ako, no, my stand really is, the universe is unfolding as it should. Pero pag nalagpasan to ni Inday would be the most powerful politician in the Philippines. Oo. Kasi hindi tumiklop be, no? Hindi siya tumiklop. Hindi tumiklop eh. So, Actually, she would be the most popular politician in the Philippines. And, kasi binasa ka na eh. Baklat 4 years na. Baka 4 years tayo 4 years winawasak si Inday. 4 years na mga be. Ito na yung pinakahuli ninyo. Ito na yung pinakahuli ninyong road. Pero, hindi nyo pa rin mapabagsak. Hindi ba? So, ngayon, ang ginagawa nyo ngayon, minamaniobra nyo na yung mga chess pieces para talagang mapabagsak yun siya bonggang-bonga. Pero katulad ng sinabi ko na there will always be a curveball. There is no such thing as a perfect crime.
And I feel that maybe in the middle of the impeachment trial, magkakaroon naman tayo ng mga surprises. Feeling Oo. ko. Yan ang feeling Oo. ko, yung mga tipo, ay! Yung mga papagayin tayong lahat, no? Magiging very unpredictable to kasi allowed daw palang magdagdag ng ebidensya. Exactly. Magiging unpredictable siya. Oo. So, And, this is going to be a very, and- very unpredictable process. and ang mangyayari kasi niyan, yung mga feeling nyo bang hawak ninyo, feeling ninyo is hawak nyo talaga. Kasi, aminin nyo, kung makonvict si Inday, whoever Inday will endorse will win. Correct. Yun ang eksena na. Whoever Inday will endorse will win. That's a guaranteed thing. Di ba? Naisipan nyo na ba yan? Na kung matanggal yung si Inday, na whoever Inday will endorse will win? Kaya nagsastart na sila mag-float ng idea ng no election at saka ng CONAS. Kasi nga, di ba? Hindi naman matatapos yan sa hindi naman matatapos yan sa conviction ni Inday talaga, kala ko po sa defense lang ang pwede, sabi ni Mikats. Hindi, nag-agree daw both parties na pwede. That is a double-edged sword for both parties, yung pwedeng magdagdag ng witness. Well, tingnan natin kung ano mangyayari. So, I think, kaya dapat subaybayan natin to ng bonggang-bongga. And, ako ang stand ko dyan itong impeachment ni Inday is going to be the biggest distraction ever. Okay? Para doon sa mga totoong issue ng bayan. 'Di ba? Para hindi tayo masyadong mag-usap-usap tungkol doon sa economic condition ng Pilipinas, para hindi tayo mag-usap-usap tungkol doon sa flood control, ganyan-ganyan. Kaya dapat, wag rin tayo mag-lose ng focus doon sa mga bagay na 'yon. Itong impeachment na ito, gamitin rin natin to as a way para i-bring yung issue na pinaglalabas ni Inday, kaya nila gustong ipa-impeach si Inday. Kasi nag-start tong impeachment na to dahil naniningil si Inday. Ang ginawa niyo sa budget ng DepEd, di ba yun yung mga unang kuda ni Inday dyan? May hawak ng pondo si Martin lang at saka si Saldi. Yun naman yung punot dulo niyan yung mga Duterte nagsalita tungkol sa korupsyon. Umaasa po, Miss Joey, sana sumunod sa process, pati po sa mga amend ng Rules of Senate, sabi ni Marvin Miliana. Pero sa totoo lang, kung aasa tayo na susunod sila sa batas, you are naive. We are naive. Kung aasa tayo na susunod sila sa batas, hindi sila susunod sa batas. Hindi sila susunod sa batas. Ayun. Paano yung kay Attorney Zuleyka? What about Attorney Zuleyka? Again, they failed to understand that they are not against a person but a brand. Ba't yung ginawang issue yung kay Zuleyka? She answers very well. Ang problem niya is ba't daw siya randomly nagpakulong extrajudicially. Kailangan talaga natin ng mga uncontrollable catalyst. Itong typhoon na ito, tingnan natin kung paano siya. Tingnan natin kung paano mangyayari dito sa typhoon na to. May narinig kami na ipapatawag as hostile witness si FL for the white envelope in DepEd. Pwede, okay. Tingnan natin what she can say. Ayun. Kasi in as much as gagawin nila tong slander party, itong impeachment trial against VP Sara. This time around kasi, Inday Sara can actually push back.
Pwede siyang sumagot eh. Pwede siyang sumagot. Paano kung nakahanda na lahat ng, di ba? May mga bala yan. I'm pretty sure di mapapaapi yan si Inday eh. Yung mga vloggers ni Banga, gumaarangkada na rin, lalo na sila Llamas, Ka-Coffee, Batang Maynila, To Eats, Coach Jarrett, at kung sino pang mga bayaran nila kasama ang mainstream media para siraan si VP. Di ba nga sabi ni Ace Barbers, marami raw volunteers na vloggers ang magpapakalat ng impormasyon para sa, diba, alam na. Sana bahain ng Senate bumuhos sa loob yung ulan. Tingnan na lang natin. Tingnan na lang natin yan. Anyway, Hasha Sas, matulog na tayo. Meron ka pa bang gustong sabihin before tayo mag-end live? Ang gusto ko sabihin is kay Auntie Claire na tatagan mo ang iyong loob, mag-soul searching ka, and sana sapat yung plus-plus. Kasi kasi nagkaroon ka na ng this is your pre-taste of what's to come. After yung kalabaw na nakadikit ka is lumarga na. Okay. It's going to be a feature of your life from hereafter. To be honest, Auntie Claire. So tataga mo yung loob mo, and sana is enjoy ng anak mo yung high life niya na travel with a lot of goodies and signature emirate, hindi ba? Ikalawa, yung impeachment trial, I think it's going to get worse before it gets better. And we will wait for some plot twist. Ako, feeling ko talaga magkakaroon ng mga plot twists in the middle yan. Maraming surprises, no? It's going to be very, very unpredictable. It's going to be very unpredictable impeachment trial. And I think, kasi nakikita natin, no, desperate yung administration and kalaban. They're very desperate. They're going to do everything to express the desperation. And kung ako sa defense, nakita naman natin sa defense, no, they're very cool. Cool lang ang defense. Wala silang mga eklabo. Kailangan natin pumunta ng simbahan at magpakita ng dadasal tayo sa Diyos para ma-acquit sa deadma. Ano yan? Very, it's a very relaxed defense because if the evidence is on your side, hindi mo kailangan magdrama-drama. Hindi mo kailangan magdrama-drama. So ito isa, kabilang drama-drama. Kaya nga mangyayari nito sa impeachment, alam mo mas lataas pa ni Inday. Makikita ng mga tao kung gaano siya systematically binabalahura. Si Inday. And remember, yung trial ni PRRD, November din, so medyo magkasabay yung dalawang yan. No? Yes. And so they're going to dominate the airwaves. Hindi ba? And so yun ang mangyayari niyan. And Sas, may question pala ako before we end. Kasi parang may mga nagsasabi na di ba parang ang kinakabit nila kay Inday, Inday lustay, keneso, ganyan. O parang dapat daw, sa side natin, meron din daw tayong parang, ang tawag dito, parang yung very, very easy to remember na magde-describe doon sa characteristic ni Inday. Kasi sila, gusto nilang palabasin Inday lustay eh. Kahit hindi naman totoo at wala naman. Dapat raw meron din daw tayong parang phrase that captures the essence of Inday and what is happening to her at this moment in time. Di ba Inday astig? Oo. Di ba yun ang yung sticker? Basta Inday astig. Oo nga no. Oo. Bakit? Kasi hindi nagpakain sa sistema, di ba? Oo. Bakit? Tinatanong mo, bakit? Hindi nagpakain sa sistema. Oo. Actually, oo. Oo. Di ba? Ganun lang. Inday, ayun lang, Inday astig.
Inday, Basta Inday, astig, inday no? astig. Oo, kasi tapos nandun ka sa ilalim, hindi nagpalamon sa sistema. Ganun lang. Oo. Hindi nagpalamon sa sistema. Mm. Ayun. Diba? Inday astig. Inday palaban, Inday astig. Correct, oo. Ayun. Oo. Ayun. Ganun lang, inday, nilabanan ng sistema. Ganun. Sinuntok ang sistema. Oo, yun ang ganun. Inday, sinapak ang sistema. Oo. Yun. Correct. Inday, sinapak ang sistema. Mm. Period. Di ba? Inday, sinapak ang sistema. Correct. Yung mga ano kasi nila na inday, lustay, Dex, yung mga rhyme nila, hindi naman tumalab yan eh. May mga ganyan sila kay Duterte. Mm. Kay PRD, wala naman. Hindi naman tumatatak na yung mga, mahilig kasi ganyan sa mga camping, mga rhyme. Oo. Tumatak ba yung mga rhyme nila? Hindi. Mm. Diba, yun ang ano mo, inday, sinapak ang sistema. True. Ay, Inday, sinapak ang sistema. Tapos i-play nyo yun, yung kanyang expose na ang nag-aak ng budget si Saldico saka si Romualdez, and siya naman ang nag-expose niyan. O, tama naman siya. Di ba? O, sila yung mali. Yun ang eksena ng buhay. Inday matibay. Ayun. Oo. Inday matibay. Oo. Ayan ang maganda, inday matibay. Correct. Ayan. Inday matibay. Ganun. Wala nang paliwanag, no? Inday matibay. Inday matibay. Yung kay Risa, di ba? Risa ulo. Risa tanga. Hindi may ano na kay Risa ulo. Ito naman si Risa. Di ba nagpa-hearing siya tungkol sa shooting sa yung bengbangan sa Tacloban. Lahat ng in-involve niya doon nagalit sa kanya. Kasi nga, bida-bida. Bida-bida kasi si Bakla. Ano bida-bida mo? Pero, nito, alam mo, ang nakakahiya dito, kasi di ba yung ano niya, yung philanthropist niya, yung parang nagdidikta sa kanya, ano sasabihin, ganyan. Na-expose din na parang, girl ha, tsaka ng trabaho ninyo. 'Di ba? Yung senador ninyo, nagmumukhang tanga talaga to the highest level. Well, huwag na tayo magtanga. Huwag na tayo magtanga. Gano'n naman talaga sila. Sa hulog, ano ba yan? Ay yung mag-post ka nga na arrested an unarmed woman. Ano may laka kumabi, mali ito, arrested an unarmed woman, and biglang lumabas sa balita, gusto palang ilang away na nakipagbubugan dahil ayaw magpakita ng titi. Kaya pala nagalit si unarmed woman kasi hindi niya nakita yung titi ng lalaki. Nakakaloka yung video, di ba? Talagang grabe, hinabol talaga yung pababa, di ba? Talagang Bix lumabas yung pagkalalaki mo dyan na dahil ayaw magpakita ng titi. Tawang-tawa ko dun sa Tawang-tawa ko. May nag-comment pa nga nun eh. Kasalanan daw nung lalaki. Kasi kung binaba na lang daw sana niya yung pantalon niya, edi sana hindi raw namatay ang demokrasya. Ayan. Eto ko sana kung pinakita na lang niya yung titi niya, hindi pa namatay ang demokrasya. Ano nakakaawa yung lalaki doon ha? Binaboy ng media machinery ng kakamping yung lalaki. Na para bagang siya talaga ang nag-assault, ano? Na siya talaga yung simula ng gulo. Bigla lumabas yung CCTV, papakita. Pinipilit yung manghubad. Tapos yung nakatakas yung lalaki, hinabol pa talaga niya yung lalaki pababa. Sa kalsada, no? Talagang rumampa-rampa talaga sila sa kalsada ng poblasyon. Bex, mas ano ka pa sa lalaki, ha? Ano yan, ha?
Aminin mo, lalaki pag tinakbuhan ng babae, dead man na. Ito talaga, hinabol talaga yung lalaki. Tangina. Tapos nakipagbubugan. Parang, Bex, bakit ka nakipagbubugan? Anong point? Yan ang sila, di ba? Ang dumi. Parang yung Maxi ngayon, di ba? Bakala talaga. Ano yung Maxi, yung drag queen din? Oo, yung nakakatawa yun kasi nasapak na naman sila ng sarili. Ay, hindi, dahil kay Duterte, ganyan yung culture of violence. Pagkatapos siya violent siya nung panahon ni Duterte. Uy, ba't di ka naman natakot, di ba? Di ba, alam nga naman si Duterte may kasalanan yan, hate mo si Duterte. Di ba? Kakamping yun eh. Lenny. Pag tinitingnan mo, ano yan, Lenny siya, ganyan. So, parang, alam mo yun, na parang, Bex, bakit puro kayo yung may mga ganyan, nananapak, nambubugbog, tapos kayo pa talaga yung nasa moral high ground, bakit yung mga kasama nyo, hindi man lang ma-lift ang morality? Kayo imagine, mag-endorse yung Maxi ng Risa. Lalabas yan, ito po yung mga endorses ni Risa. Si Aura, nambugbog dahil sa tite. Yung isa, nambugbog dahil nga, nakaloka pa nun sa Maxi. Ang aksidente, parang may fan na ganun yung buhok. Syempre drag queen, masakit kasi nga yung buhok daw sa scalp. Nakaalis sila, tapos binalikan nila. Tapos binugbog sila, binugbog talaga nila ng bongga. Tapos sabi nila, nalaman nila, ay hindi yan. Yung binugbog nilang una, hindi yun. So, meron silang meron pang iba. Oo. So, yung pinakita na, yun talagang naka-aksidenteng na ano yung buhok. Kaya wala na silang energy. Kasi nga yung energy nila pamububog. Nangyari na doon sa unang bugbugan. Tapos na wow, mali pala sila. Wow, mali. Ganyan. Wow, mali. Hindi pala yun may kasalanan. Hindi pala yung may kasalanan. Pero, di ba? So, yan kayo, girl. Yan kayo. Di ba? Yan yung mga ito ba, meron ba kayo nabalitaan na vlogger na ng DDS vlogger yan ng bugbog? Wala. Bungangaan, bungangaan is normal. Part of normal everyday. Pero yung talagang bugbugan, bakit walang gano'n? Sakitan, talaga pisikalan. Puro kayo. Hindi na kayo pilitan. Pilitan na magpakita ng ano. Ay, yung mga influencers ninyo, may kaso ng rape. True. SA, di ba? Oo. So, kayo na yan. So, kaya ngayon ang masasabi ko, no, a lot of things is going to happen during the impeachment trial. Ano na talaga to, kumbaga sa Marvel movie, this is the end game. Nasa end game na tayo, girl. Tingnan natin kung anong mangyayari. Like, kung kanino mapupunta ang Infinity Rings, ganyan. Kung makukuha ba ito ni Thanos or ito ba ay makukuha pa rin ng Avengers, ganyan. So, makikita natin. So, and then lastly, yung sa impeachment, I feel na mahina yung ebidensya. That's why, kaya kailangan nila mag-resort sa ang daming drama. Ang daming drama ng prosecution, parang may mga video kayo, may mga simba-simbahan, ganyan. Hindi nyo kailangan ng ganyan drama, ganyan. Saka wala, kayo rin naman nagsasama-sama sa mga drama nyo, pinagtatawanan kayo ng mga tao sa mga drama ninyo. So, di ba? So, yun ang eksena. And kung magtagumpay man kayo na matanggal si Inday, if that's really what's going to happen, hindi pa na matanggal si Inday, etc. Kung sinong, everyone, kung tatakbo kayo, yung magiging kalaban ninyo, lalapit kay Inday para sa endorsement. As simple as that. So, simple as that. And yun ang mananalo. Ano sa tingin nyo yung mga DDS, bigla kayo iboboto? Wait, no way. Hahanap yun ng ganti, be. Hahanap ng ganti ang mga DDS voters. Tarantado pala kayo, nananarantado kayo, tapos meron pa kayong Claire Castro na tarantada talaga. Wala na yan, be. Ginalit nyo na ng ginalit, so hindi na makukuha yung amor. Diba naalala nyo kay GMA? Yung kay GMA na una, panig kay GMA yung mga tao. Pero eventually, nagalit kay GMA yung mga tao noon, ha? Eventually.
Hindi naman kayo si GMA, be. Unang-una wala kayong talent. Magbubita kayo. True. Wala kayong talent. You're not even as half as brilliant as GMA, no? Kalawa, gantihan yan, be. Gantihan yan. Kaya good luck sa inyo. Good luck kaayo. True, true. At saka si GMA kasi noon, meron siyang redeeming factor na parang after all the hate and all the negative popularity of GMA, later on, people realize na parang, ay, may tama si ate. Oo, may tama si ate. Ngayon, wala kayo makita eh. Ano bang tama ninyo? Nagnakaw na kayo ng bonggang-bongga, nagbigayan kayo ng maleta. Wala na redeeming factor yung bakla. Mga eksena yun sa buhay. So yun lamang po. At gusto ko rin magpasalamat sa mga nagpadala ng kape sa GCash. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. And, yes. Maraming salamat sa nagpa-GCash dyan. Thank you very much. At nagpapadala sa PayPal. Thank you. And magkita-kita tayo. I agree with Sassy's po. So, ayun nga, let's magkakaroon tayo ng blow by blow every night ng impeachment. Abangan niyo yan. I'm pretty sure maraming nakakatawang eksena sa impeachment. So, sama-sama tayong tumawa sa mga panahong ito. Maraming salamat at magandang gabi. Ito po si Sasper, ang not so friendly ghost. Thank you, Sas. Ayan, meron akong very, very quick na kwentong barangay. Ayan, so kung naghihintay ng chismis, eto na, ang kwentong barangay. Ayan, okay. Eto na, okay. Di ba itong si Hello Kitty at saka si Galema, mahilig mag-out of town itong mga ito. Mahilig lumabas ng Walt Disney Palace. Tapos bibisita sila ng ibang palasyo. Okay? So, ngayon, may pinuntahang hindi itong recent na bansa na pinuntahan ni Hello Kitty at saka hindi itong recent na bansa na pinuntahan ni Hello Kitty. Pero may binisita na bansa si Hello Kitty kasama si Galema. Okay? Etong visit na to, nangyari pa to before lumabas yung maleta. Before lumabas yung maletahan. Ganon. Ang style pala ni Mamshi at saka ni Popshi, pagka meron silang bibisitahin, kausapin nila yung mga community, mga welcoming committee. Alam nyo naman, yung mga taga isla natin, di ba? Yung mga taga Islamabad natin. Ma-welcome tayong mga tao di ba? Yung parang, may bisita, ganun. So, itong mga taga-isla na nandun sa ibayong dagat, okay? Itong mga taga-isla na sa ibayong dagat, every time na darating si Galema at saka si Hello Kitty, every time na pupunta sila doon, hinahanap nila kung sino ba ang mayor dito? Ganon. Sino ba ang mayor dito? Meron siyang pinuntahan na kastilyo na kung saan yung mga taga-Islamabad doon ay hardcore Dirty Harry talaga, ever. Ganon. Dahil, kasi may mga sobrang magaganda talagang nagawa si Dirty Harry doon sa, sa kastilyong yun. Etong leader dun sa isla na yon, sa ibayong dagat na yon, yung leader doon, sabi, uy, ano ka naman, ang tawag dito, papuntahin nyo naman yung mga komunidad ng mga taga-Islamabad dyan, okay? Yung mga tao dyan, yung mga kakosa mo, tawagin mo naman, tapos maging welcoming committee kayo. Para pagka dumating si Mamshi at saka si Popshi, maraming tao. Yung maganda ba sa video, ganyan. Which else ayaw pumayag ng mga grupo. Kasi nga mga sila talagang meron talaga silang Dirty Harry sa noo. Ganon. Ayaw pumayag.
Hala, malapit na ang visitation rights ni Mamshi and Papshi. Wala pa rin silang makuhang mga utakos na magwo-welcome kay Mamshi at saka Papshi. Ganon. So ngayon, nauna raw itong si Mamshi. Tinrabaho ni Mamshi, sabi ni Mamshi, sige mauna na ako, kausapin ko yung isang lugar dyan sa ibayong dagat kung saan maraming mga taga-isla at by hook or by crook, gagawin ko silang audience para sa meet and greet. Ganyan. Punta dun si Mamshi sa lugar kung saan maraming mga taga-isla ang nagtatrabaho. Sabi ng gano'n ni Mamshi. I-welcoming committee nyo naman si Papshi. Ganyan. Sino ba ang leader dito? Ganyan. Sabi ni Mamshi, alam ko na kaya kayo nagpunta dito kasi mas maganda oportunidad dito, keneso, ganyan, etc. etc. Naiintindihan ko ang inyong mga pinagdadaanan. Hala! Kinuha ang isang duffel bag at ibinagay doon sa lider-lideran. Ito ang makakatulong para sa inyong kinabukasan. Duffel bag, be, hindi maleta. Duffel bag. Sabi nung lider-lideran, nung nakita, inabot sa kanya. Pagkaabot sa kanya, pagkakita niya, na-shock siya. Kasi parang, ay, cash! Ganun. Pagkatapos nung nakita niya, kasi yung pinagtatrabahuhan, hindi siya commercial. Tapos nung nakita yung parang, sabi nung leader, pagkakita niya, ay, witchcast. Dahil sa takot niya, inabot niya dun sa may-ari nung establishmento. Yung duffel bag. At syempre, hindi niya kinumit ang gustong ipakumit sa kanya ni Mamshi. Ganon. Pero, sa isip niya, parang, putang ina. Totoo nga. Hindi maleta, pero duffel bag. Ganun. Nakakaloka doon sa barangay namin, Actually pala ito, hindi pala nangyari sa barangay namin, sa ibang barangay. Sa barangay sa ibayong dagat. Na maraming galing sa barangay namin. Ayun. So, pag meron kayong nakikitang mga gathering, tapos merong mga nagpapalakpakang mga taga-Islamabad dyan, alam nyo na. Hindi yun maleta, duffel bag yun. Hindi yun maleta, duffel bag, tas dibay-dibay. Ayun. Hindi siya maleta, duffel bag siya, tapos dibay-dibay. Gets? Ayun. Yun lamang po at magandang gabi sa inyong lahat. Magkita-kita tayo next time.